Tiniyak ng Philippine National Police ang pagsasagawa ng aksyon upang hindi makapaghasik ng karahasan ang mga private armies sa darating na midterm elections. Inihag ito ng PNP bilang tugon sa intelligence report na umunoy mayroon pang mahigit 60 pribadong hukbo ng mga politiko sa iba't ibang lugar sa bansa. May report si Edwin Eusebio. Nakatutok pa rin ang Philippine National Police sa humigit kumulang 60 grupo ng mga umano'y private armies. Sila ang mga pinangangambahang posibleng gumawa ng karahasan para igiit ang impluwensya ng kanilang mga kandidato sa halalan. Ang mga armadong tigasunod na ito ng mga politiko ang matagal ng malaking problema sa tuwing sasapit ang eleksyon. Kahalintulad na lamang ng karumal-dumal na massacre noong 2009 sa pagpaslang sa 58 sibilyan para lamang sa proteksyon sa interes ng makapangyarihang pamilya sa Maguindanao. Sinabi ni PNP spokesman Generoso Serbo na lumitaw sa kanilang intelligence report na may 6 na po pa ang grupo ng mga private armies sa iba't ibang panig ng bansa. Tiniyak ng opisyal na sa sandaling matiyak na nila ang pagtukoy sa mga naturang armadong grupo ay patuloy na tutugisin. Ang inisyatibo o aksyong ito ay magiging bahagi ng pagsisikap ng pulisya na mabantayang mabuti ang lokal at lehislatibong halalan sa Mayo ayon pa kay Serbo. Sa naunang pag-aaral ng PNP noong 2010, natuklasan ito na may 112 armadong mga grupo sa buong kapuluang Pilipinas, ang ilan ay umaabot pa sa daang bilang. Sa pag-aaral na isinagawa ng pamahalaan noong 2010, nabatid na ang pag-iral ng mga private armies ay nagagawa dahil sa tahasang paglabag sa batas panghalalan at ang katotohanan ng di pagkakapantay-pantay sa lipunan kung saan ang mahihirap ay umaasa sa ilang makapangyarihan sa lipunan. Sa pagkahalal kay Pangulong Noynoy Aquino, una niyang ipinatupad ang plataporma ng reforma noong 2010 at tahasang inatasan ng PNP na lansagin ang mga itinuturing ng mga private armies. Sa dakong huli, ang pagkakaroon ng armas ang sumisip kapangyarihan para sa ilang mga politiko. Sa kanilang pananaw, mas daman nila ang kapangyarihan sa pagkakaroon ng armadong mga tauhan. Bagay na dapat itinatakwil ng mga mamamayan sa panahon ito kung saan sa talino, kakayahang maglingkod at katapatan ang hanap sa isang tunay na lider. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.